matangkayang lira. Diyos, kasama po natin sa San Roque, nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay. Kung may ugnayan tayo sa isa't isa, nagbibigay halaga sa pagdakila natin sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Kailangan natin ang kapwa, kailangan natin ang sambayanan, pamilya, kailangan natin ang Diyos na makapiling natin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong binibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ni San Roque at ibunsod ng kanyang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang sa Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak ng Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy walang nakakalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang namatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at
pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurian, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurian, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan, lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurian, ang buhay ko'y kanyang bigay. Hallelujah, hallelujah. Ikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa natitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napagandang mga alituntunin binitawan na ating pong Panginoon Kristo, at sabihin ng iba, ang hirap niyan di ba? Sabihin mo, iba madali lang yan kung talaga nakakaisa kayo ng puso't isipan sa mga pamamaraang ipinapahayag ni Kristo, sapat ang lahat ng bagay na ito ay katulong tayo niya, katulong niya tayo sa lahat ng mga paglulutas ng ating mga suliranin at pakikisa sa mga bagay-bagay anuman ang ibig nating ganapin sa mundong ibabaw. Kung titingnan natin to sa konteksto ng mga Hudyo, sapagkat sila ay nabuhay sa ganitong makalumang mga pinangangatawan ng kasabihan. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata,
ngipin sa ngipin. Pero sabihin na talaga may pakikipaglaban na sa kung kayo may kaaway, makipaglaban ka, makipagtunggali ka lang, matirang matibay. Pero dumaan din ang panahon na ang ibig sabihin nito, kung merong paglabag sa batas, merong kaukulang parusa. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Kaya ibig sabihin, maraming interpretasyon nga ang mga bagay na kanilang kinagis ng pamamaraan sa buhay. For the first time in the history of mankind, now Jesus Christ speaks, hindi an eye for an eye and a tooth for a tooth, kung hindi merong iisang layunin sa buhay, walang iba kundi ang pakikipagkasundo sa isang mabuting ugnayan ng tao sa isa't isa. Kaya, hindi mawala ang disagreement o hindi pagkakaunawaan, ang pag-aaway, hindi ba? Minsan, malit lang ang pag-aaway, talagang lumalaki na yan at nalaban na ang mga pamilya. Pero ang mahalaga rito ay may pagtanguna, may pagtanggap sa kahinaan sapagkat ito'y dala ng maraming mga pagkakasala. Ito ang kulang noong kapanahunan ni Kristo sapagkat yung nabubuhay sila nakipaglaban, makipagtunggali, matira ang matibay. Pero pinahayag ni Kristo sa kanyang kapanahunan noon na nagitla ang mga tao, magpatawaran kayo. Ibigin ninyo inyong mga kaaway na salunga sa kanilang kinamihasnan. Kaya tuloy-tuloy naman ang mga advokasya, ika nga, na ating Panginoon Kristo sa magandang buhay ng mga tao na talagang ito yung kanyang ipinahayag upang sabihin, today is the start of the rest of the days of your lives. Kaya may pagpapahayag ng kung ano ang dapat sapagkat sabihin ng ating Panginoon Kristo, ito ang kalooban ng Diyos. Magpatawaran kayo, magbigay salang-alang sa mabuting buhay, pamilya kaya, o magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakasambahay. And the only thing that is really worth living for ay ang mabuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya iniisa na ating Panginoon Kristo ng pamamaraan, pero ang kanyang natatanging layunin, mabuhay ng masaya at kaaya-aya na mayroong pagtanggap sa isa't isa. At kung sakali mang nagkasala ang iyong kapatid, kausapin mo, hindi ba? At kung nakuha mo siya sa pakiusap mo, nagkapalagayan ka, mas mabuti. Kung hindi, sige, magsama pa ng mga testigo para sa gayon magtulungan kayo, maiaayos ang lahat ng mga bagay. Kung ang mga tao talagang nagkakasiraan ganito, hindi nagkakapalagayang kalooban, ay may isang puso't kalooban sa ngalan ng ating Panginoon Kristo na ito ang kanyang ibinigay na panukala sa mga nag-aaway at hindi maging kumalat pa ang away na ito. Mag-usap kayo at magpatawaran kung sakaling may pagkakasala mga kung hindi pa, isang ito sa mas malawak na tao upang magpag-usapan ninyo ano ba ang problema, ano ba ang dapat na ganapin, paano maiayos ang mga bagay, may kalutasan ang lahat ng mga suliranin. Ibig sabihin lang natin sa kabuuan nitong ating mabuting balita, di ba? Magkapalagayang kalooban kayo at wala nang iba pang itatangi sapagkat tuturing ninyo ang inyong mga sarili bilang mga magkakapatid na talagang iisang layunin ng Diyos upang maalis ano pa mang hidwaan at di pagkakaunawaan, wala nang hihigit pa sa pakikipag-usap, pakikipagkapalagayan ng kalooban. Talaga, madali ba? Oo, madali kung ito yung nasa sa puso't isipan ng bawat isa. Pero mahirap sapagkat mayroong mga mainit ang dugo. Mayroong gusto makipaglaban at away talaga. Marami tayong nakikita sa itong mga bagay na talagang konti lamang na isaling mo ang kanyang halimbawa sa sakyan. Taga ito magdudulot ang mitya ng pag-aaway at marami pang mga bagay. Iisang layunin na ating Panginoon Kristo upang magkaisa tayo ng puso't isipan, magbibigayan at upang ipahayag, may pagtulong ang Diyos sa lahat
ng mga ibig, maging kahulugan ang kailang buhay na nagpapasakop sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Na ito sinasabi niya sa kanyang bandang huli na pahayag ng ating mabuting balita sa pagpapahayag o pagpapakilala ni San Mateo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ibig sabihin, ang tao din ang magbibigay daan sa maayos at matuwid na pamumuhay, at kapag ito'y nagkasundo sa ngalan ng ating Panginoong, ito rin ang isasalang-alang sa kalangitan. Kaya kung ano ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal din sa kalangitan. Kung ano yung may okay lamang dito sa balat ng lupa, yan din ang gaganapin sa kalangitan. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos ay nag-uumapaw sa mga taong nagiging makadiyos sa kanilang buhay. At may bindisyon at pagpapala rin ng Diyos sa mga taong ang kanilang layunin ay upang magpahayag, magsabog ng katahimikan, ng kalayaan ng buhay alang-alang sa aral ni Jesucristo na ngayon ay kanyang ipinapahayag. Kung lahat ay ganito ang mangyayari, ganito ang pahayag na siyang Diyos ay nasa piling ng mga tao. Kaya sinabi niya, kung may dalawa o higit pa na natitipon sa aking pangalan, ako ay nasa sa gitna nila. Na ibig sabihin, kung ganito ang thinking capacity and capability of people, lahat ay iisa ang puso't kalooban sa isang layunin. Kaya nga ba't hindi tayo nagmawalang kibo at magwawalang halaga lamang sapagkat napakahalaga yung sasabi natin Panginoon na ipalaganap ang ating buhay pananampalataya na ginto ang inaaral ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo nagiging kasangkapan palaganap ng aral ng mabuting balita at ipagkakalob sa atin ng Diyos Ama ang lahat ng ating mga minimiti magkaisa tungo sa tunay na kahulugan ng kapayapaang minimiti ng Diyos para sa mga tao, at sa lahat ng ito papahayag natin kadakilaan ni Kristo sa kanyang aral at gawa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga banalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang halaga at kahulugan ng pagkakaisa ng puso't kalooban alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Partikular ang ating panalangin sa pamamagitan ni San Roque sa kanya naging buhay pagpapala na may angking pagpapagaling sa mga may karamdaman,
Manalig tayo at makiisa upang ang lahat ay pagtibayin natin din sa ngalan ng ating Kristo. Ano man itong ating idinudulog, ibig natin maganap sa buhay nito, pagpapala ng poong may kapal. Ngayon pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon. Upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana. Naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng inyong mga banal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa inyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuna ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kahanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis nagakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Roque na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magkaisa nawa tayo ng layunin upang lalo nating palaganap, tunay ang Diyos sa piling natin ang tandang tumulong, kumalinga at pumatnubay. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Iligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamagitan ng anghel ay pinangako mo kay San Roque, niadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Pinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay adya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan, laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan sanhi ng pandemya. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap sanhi ng krisis na ito. Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaguhoy at pagtangis
at hari nawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ng mga pagsubok at hilahil sanhi ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ng kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito'y aming samutiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo Panalangin kami. mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita sa mga banal na nagpupuri sa iyong ngalan, upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salutaris hostia, receli pondes hostium, bella premun hostilium, norum orver auxilium, unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ama ng hinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may makagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may matitiding suliraning taglay na pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang babatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur
procedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitore, lauset jubilationem, salus honor vertusque, sit et benedictionem, procedenti ab utraque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.